Hello, magandang hapon. Ang pasabog natin ngayon po ay pati smuggling pinakialaman ni BBM, tsaka ni Lisa, tsaka ni Romualdez. Bilyon-bilyones ang pinupo nila sa smuggling. Ngayon, ito po ay binulgar ni Saldico. Kaya pakinggan niyo po si Saldico. Ito po ang ating ang ating resibo. Dali lang ha. Kay Saldico. Tapos tandaan po natin na yung kanyang Facebook page na kung saan nakalagay ito ay dito po natin makukuha sa kanyang verified na blue check na Facebook page. At ito po ang ating part 6. Ito po. Ito po siya. Ulitin ko lang, genuine po ito dahil naka-blue check. At genuine hindi po ito AI kasi naka-blue check, naka-verified Meta or Facebook page. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Ulit. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady natin mo ang may hawak sa mga rice importers. Hindi naman natin ipagpatuloy. Habang inaantay ko ang dami ng audience para sabay-sabay tayo manood. So, grabe na talaga itong tama po kayo, Argo. Grabe na talaga itong First Family. Kaya, matindi. Ngayon, ikikwento mo natin kung ano ito. Patungkol po ito sa mga nangungulikta pala sila ni Romualdez mula sa customs sa smuggling. At ang inaasahan nila sa smuggling ay yung kapatid ni Lisa Araneta Marcos na walang iba kundi si Martin Araneta. So yan po ang nangyayari dito. Kaya ladies and gentlemen, para tayo mga timang nito, pinaglalaroan lang tayo ng mga Marcos. So nakakahiya man, pero yan ang aminin natin na tayo niloko kayo. So, anyway, ito muna ang tirahin natin, no? Ipagpatuloy, marami na ba? 62? Paramihin muna natin yung yung audience natin. Ladies and gentlemen, magkwento muna ako. Grabe na po talaga. Grabe. Kailangan na po silang sipain. Hindi lamang kailangan yung mga magrarally ngayong November 30, pinanawagan ko po na pabagsakin na ninyo si BBM. Payagan na ninyo makaupo si Sara Duterte kasi siya naman ang Vice President. At saka kung gusto nyo mag-eleksyon na lang sa 2028, para kung gusto nyo palitan si Sara Duterte. Wala na pong pinakamahalaga sa importante sa ngayon.
ang pinakamagandang gagawin ng bayan natin ay tanggalin si BBM. Yan po ang pinaka-solusyon. Pinaka-ultimo remedial solution. Kung ako'y pulis po, aristuhin ko na ito. Kasi actual na gumagawa siya ng krimen. Tapos style-style niya, kung sino-sino pa, pinaparisto niya. At magsumuko daw kung sino mga... Ikaw sumuko, BBM, kasi ikaw po yung magnanakaw ng matindi. Kung magnanakaw ka, ang buong bansa pag-aari mo. Yan ang ginagawa mo rito. Ha? Kulang pa ang mura na punyeta sa iyo eh. Matindi ka talaga. Kulang pa po ang punyeta na mura sa iyo. Grabe itong Grabe itong taong ito. Alam mo, hindi mo ba naisip yung sinasabi ni Amy, BBM? Sinasabi ni Amy, pinalayas kayo noong 1986, February 25, 1986. Tapos, pinaghirapan ninyo kung paano kayo makabalik. Ang sinisisi ko kung bakit kayo nakabalik dito ay walang iba, kundi si Fidel Valdez Ramos. Pinayagan niya dahil ito, nakipag-usap kayo kay Magtanggol Gunigundo na siyang gumawa ng compromise agreement sa gitna ng pamilya Marcos at Pilipinas na kung saan hindi naman ninyo tinutupad. Ang nakalagay sa compromise agreement ay ibabalik ninyo ang pera sa Pilipinas pero hindi ninyo tinapad. Kumbaga, ginawa ninyo ng strategy lamang ang Pilipinas. Kabastos din ang abogado ninyo na gumagawa nun. Kabastos din ang PCGG noon. Magtanggol, Gunigundo, ikaw ang PCGG noon. At siya ang nagbenta ng binenta niya mga original na document sa kaso, kaya nagkahindot-hetot na tatalo ang Pilipinas sa kaso kasi walang original documents. Yan po ang nangyayari. So ngayon, be prepared. Ang una po nating pinalabas ay tungkol sa flood control projects. Ito mga nakailang flood control projects na kung saan nagresulta na napatunayan ng tudo-tudo na 2 billion kada buwan ang nakukuha ni BBM mula September 2022 hanggang naputol ng August 2024 at pinagtuloy mga December hanggat sa ngayon. So ngayon, ang isa pang napatunayan, maliban sa 2 billion kada buwan na pagnanakaw na kinukuha ninyo kay Saldico, ay dinideliver Saldico, nagpasingit ka pa ng 100 billion sa Bicameral Conference Committee, committee na pag-uusap ng House at saka Senate. Pagkatapos niyan, si Sandro may sarili din siyang pasingit o insertion na 50.9 billion pesos. Grabe kayo. Wala na kayo talagang, hindi ba kayo nahihiya? Mga putang ina kayo. O ito naman ngayon, ang nilabas naman ni Saldico ay yung para sa mga adik sa pera. Ito naman po yung pinakialaman nila ang smuggling na mahigit pinang bilyon-bilyonis din ang kinuha. Mahigit 11 billion ang kinukulimbat ninyo sa smuggling. Ito po sa sibuyas, sa bigas, at iba pa. O ito po, pakinggan natin si Saldico sa bago niyang pasabog. Ito po. Okay. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Matindi, no? Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan,
may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Okay, asukal. Hindi ko pala nabanggit. Asukal, bigas, at saka sibuyas. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Naalala ko, nireport din ito ni Maharlika. At ito rin sinasabi ni Vic Rodriguez, Atty. Vic Rodriguez. So, totoo pala sinasabi ni Maharlika at saka ni Atty. Vic Rodriguez. At tinanggal po si Atty. Vic Rodriguez dahil po sa smuggling ng asukal. Ganito rin po Yan pala, sila pala may gawa, kasalanan. Sila pala, gawa-gawa pala ni Lisa Araneta yon at saka yung kanyang kapatid na si Martin Araneta. ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Grabe. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga... Ito pala yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na ginawang executive report, executive session. Pinakita si First Lady mismo ang nakikialam sa asukal na importation.
ng rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon Nako, dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas grabe as ah. instructed ng Pangulo. Grabe ha, si BBM mismo ha. Yung smuggling sa bigas ha. Putang ina. O sabi ni Roel Francisco, Ilonggo na gago kalbo. Ikaw, ano ka? Bakit mo depensahan itong si BBM? Anong karapatan mo? Gusto mo makita kita, papatayin kita eh. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance Grabe. na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagrereklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang SOP collection. Okay ha? So, imposible po yan. Ang mga binabanggit nila ni Manuel Chan dito na nakabroka natin. Sinabi ninyo, imposible na AI. Ipakita ko sa inyo, blue check po yan. Blue check yan ha. Blue check po yan. Authentic yan na Facebook page ni Saldico. Kaya hindi po yan maaari maging AI. Ang AI ng mga dahilan lang yan ng mga natamaan. Kung ibig sabihin, pag nagsabi ka AI, ikaw po ay kakampi ni Marcos. Gano'n naman po pag ibig sabihin. So, magbasa muna tayo dito ha. At sabay comment na rin sa sa comment ninyo. At rest assured, basahin ko po lahat. So, si Mine7524 ay pumapalakpak ha. Argo, 679, grabe talaga, first family, puro kabatan. Tapos si Cherlyn Patawig, ikaw naman, bias ka, dapat lang sa iyo na i-disbarred ka. Anong kinalaman dyan? Jerlyn Patawig, anong kinalaman dyan?
Wala po itong kinalaman sa pagka-disbar ko. Evan Serbo, hello Dr. To, from Tacorong City. Obo, maayong hapon sa mga taga-Tacorong. Ah, tapos si Argo 679, tama po host, I agree. Argo 0679, host, hindi kaya bantayan ni BBM yung pondo ng bayan. BCBs, sabi, good day, Dr. Toto. Argo, ay hindi sila sulit ng ninakaw nila, host. So Argo, nagnakaw pa sila lalo. Argo, lalo na ala na sila kabusugan. Tapos si Mario Manlapas, Sir Toto, gusto mabawi agad yung nakumpiska ng Sandigan Bayan sa nakulimbat ng pamilya at nila at nadoble ng malaking panahon. Patrocinio, Pablo, mga adik sa pera, adik din sa droga. Adik sa droga at pera. Ha? Tapos NRR 2025, ang dami-daming pera. Mga Daddy Bert, Perexberto, Attorney, good job watching from Muntinlupa. Mercado Cathy, Jerlyn Patawig, paano siya naging bias? Nasasaktan kayo sa katotohanan? Gising kaya kayo, mga punyeta kayo. Mga loyalista kayo. Kaya kayo naghihirap ang bayan kasi dami sa mga loyalista na yan. Argo, First Lady, Sibuyas, Bigas at Asukal Queen, BCBs, matagal ng rumor na lahat na smugglers ay nagbabayad sa brother ni Elisa Tanas, si Martin Araneta. Tapos gagawin pang ambassador ni BBM, sabi ni Argo. Tapos Robbie Besas, impeach BBM. Tapos Mark Carlson. Tapos si Roel Francisco, Ilonggo Nagago Calvo. Ikaw, anong sabi sa'yo? Bakit mo kakampihan ito, Roel Francisco, kung totoo kang tao? Ibig sabihin, kawatan ka rin. Tapos si BCBs, kung Guardiola at Batman Recto ay magkumpare, lalo pang lumala na ginawang Little President si Recto. Tapos si Jose Martinez, matagal na yan, kontrolado nila lahat ng bilihin sa merkado, kaya bigla na lang taas ang presyo. Mga putsang na kayo. Tapos mag-style-style ka pa, gagamitin mong pundo, confidential fund, na para kunwari, ibawas doon sa mga presyo ng bigas para maibenta ng 20 pesos, mga putsang na ka, talagang BBM ka. Pera ng bayan, ginamit mo pang tapal, tapos yan pala, kayo rin ang nagpataas ng presyo ng bigas. Sampalin. Sarap niyong sunugin sa impyerno. Grabe kayo. Ginalyn Isaac, Desmore, Saldico, Argo, 679, First Family, First Kawatan, Mercy Narvasa Suzuki. Grabe talaga ang pamilya ni BBM. Sobrang sama nila, Dr. Toto. Bahala na Diyos sa kanila. Meron ding karba. Yan, kuya, salamat talaga si Saldico sa mga binugyan niya. Kawalang hiyaan nila. Salutyo, Saldico. Laban lang. Emmanuel Chan, AI generated. Hindi po to AI Emmanuel Chan. Blue check po to. Verified po ng Facebook ang kanyang page. Kaya huwag ka maniwala sa patutsada na AI. Kasi kung maniwala ka, ibig sabihin kinakampihan mo lang si BBM. So si Argo, grabe, punyeta talaga. Amilita Bungan, mga magnanakaw talaga, gahaman sa pera pamilyang ito. Niel G. Sir, maski ikaw pwede kong gawan. Hindi po ako maniniwala sa iyo, Niel G. Gawan mo ako ng AI. Kung AI, hindi po to AI kasi verified check, verified po ito. Ibig sabihin, pwede bang i-upload ni Saldico ang AI na ginawa niya? Mga bubo naman kayo. Maka Marcos lang kayo eh. Kaya nga, ang putang inang Marcos na to, masarap patayin to ah. Pasensya na. Sana mamatay ka na sa pagdasal kita sa Panginoon. The only way na matigil ito na mawala kayo dyan sa landas kasi hindi naman kayo magre-resign. Kaya pinagdadasal ko sa Panginoon,
Lord, patayin nyo na si BBM, pati yung mga galamay niya. Iyahon Herring. Tapos now, be careful. Learn your lessons from what happened to the great Percy Lapid. Ladies and gentlemen, marami na po ako nakitang mga research na ang mastermind sa likod ni Bantag sa pagpapatay kay Percy Lapid ay malamang si BBM. Si BBM po ang sa likod ng pagpapatay. Kasi unang-una, si BBM lang ang may control kay Bantag. Wala na si Duterte. Hindi niya panahon yun. BCB, Sara lang ang makapagpakulong sa mga kriminal na yan. Kaya nga, tulungan na natin si Sara. Kahit na anti-DDS ka, tulungan mo lang. Yan lamang po ang paraan kasi si Sara lang may karapatan at may pamamaraan at may kapangyarihan na lumaban sa kanila ng pukpukan. Saka na tayo tatakbo sa 2028. Sara lang makapagpakulong sa mga kriminal na yan kasi walang utang na loob si Sara sa mga politikong kawatan. Iyan Herving, be careful, learn the lessons. Okay, tandaan nyo sir, pag napapaba na nila si BBM, sigurado hindi na makukulong ang mga magnanakaw. Maski si Saldico, hindi makukulong. Wala akong pakialam kung hindi makulong si Saldico, basta isauli na lang niya. Tapos testigo siya. Ituro niya lahat ng mga tumanggap pula sa kanya. Mark Carlson, klarong-klaro na talaga na may kinalaman ang mga Marcos sa nakawan, pero marami pa ang nagtatanggol sa mga bangag na yan. Romel Bengson, naimbag na balim kada tayo amin. Derador, Doktor, Engineer, Attorney Toto. Sabi nila, kinanam. Lolita Oitico, mga Duterte, kawatan. Ay hindi, kawatan nga pero hindi yan siya kasing kawatan na kalaki kay BBM. Pangkontra mo lang yan para hindi matanggal yung amo mo, yung idol mo. Mark Carlson, pero kung tungkol sa mga Duterte ang pasabog, kahit halatang fake news, pinanimulaan agad ng mga bangag. Ganun talaga. Marcial Celerio, grabe na ang ginagawa nila, Tony, tama na partal sa akin na sila. Tapos Lolita Oitico, si PBB, mayaman, di na magnanakaw. Kuno. Kuno lang yan. Magnanakaw pa rin. Gusto niyang ubusin, bawiin niyang kinuha ng PCGG sa kanila, gusto niya bawiin. Geoffrey Pablo, frozen assets daw ni Zaldico para ibalik ang pera sa bayan. Yung mga nanakaw na mga contract, wala na. Okay lang yan, ibalik. Ibalik yung mga kwan. Sige, dami namang nanakaw din si Zaldico eh. Pero tulungan niyo muna ang bayan. Noon pa expose ni Maharlika, ito lahat totoo. Ibig sabihin, lumalabas po na totoo pala talaga si Maharlika. Jen Lipatoy, hanggat si Marcos ang nasa Malacanang, kawawa ang taong bayan. Neil G, sir, huwag ka na rin mangdugas. Hindi ako nagdudugas. Grabe itong pamilya na ito. Ang next president dapat mabawi. Yan at kasuhan ang pamilya na yan. God save the Philippines from Tacurong City. Tapos Roelson Lim, kalbo. Okay lang kung kalbo. Walang problema kung kalbo ako. Romel Benson, gwapo naman. Sabi ng nanay ko, patay na nga lang nanay ko nasa sementeryo. Romel Benson, Dr. Toto, walang nagawa ang bangag sa presyo ng palay. Oscar Paklibre, Sara 125 million. Wala yan. 125 million lang yan. Ang trillion ha? Oscar Paklibare. Ay, kupal ka talaga. Toto 30. Toto Kasing, kaya natin. Anong patunay mo? Marami na pong patunay. Ano ka ba? Paano ka? Bungol? Bungol, bulag, o buta? Di kaya talagang loyalista lang kayo. Nor, 1I3F5N, mga walang utang na loob. Tapos Mark Carlson, sasabihin ni Lacson, diyan na walang probative value. Putang ina. Hindi nga niya alam anong probative value Kasi hindi under oath. Si Lacson hindi naman kasi abogado yan Yan ang investigador na pulpol na nag-imbento. Yan ang investigador ng imbento, kaya ang inimbento niya Kuratong Baliling. Dapat si Sara na ang upo diyan sa pagkapangulo, babago ng lahat. Gonzales, Angel Kate. Dapat palitan ng administrasyon, sila palang gumagawa ng, pero mo kayo pala nagpapataas ng presyo ng bigas? Alisin na kayo dyan. Romel Benson, sabi na
nga na nakikita sa GA ang mga documents, sinasabi pa na AI, kalukuhan ng AI na yan. Arnolfo, para kang si Attorney Claire Castro. Arnolfo Roto, si Sara Ulo. Ay, di, si Sara lang ang makapagil nito. Wala ka magagawa siyang Vice President. Ha? Mark Calzon, si Bantag, andito lang sa Pinas. Hindi nila mahuli. Yang nasa ibang bansa, ang bilis nila mahuli. Ano kayang logic doon? O bakit ayaw, hindi niyo mahuli si Bantag? Sige nga! O, Cloan Pangan. Tama po kayo sir. Jaja 2017. Tama po si VP Sara ang dapat maging presidente. Baka Squatter. BBM resign na. Ramon Bejo 8511. Yes to Sara Duterte para makulong na ang pamilya Marcos. Slayer EQ for FR. Yan ang gusto ko sa iyo, Idol Toto. Totoo kang may malasakit sa katotohanan. Katotohanan lang po tayo. Tapos maraming salamat, Attorney, sa panindigan para sa tama. Tapos Lather Bailey, BBM resign, hinayupak na presidente. Josefa de la Cruz, God Save the Philippines. Tapos si Chloe Pangan. Tapos si Mario Bulagaw. Grabe talaga, Marcos admin, magnanakaw talaga. Raul Elie, Pugi. BBM Syndicate, sabi ni Latry Bailey. Nemia Alawi, Marcos, bumaba ka na dyan. Pasok para sa Duterte, maayos ang bayan. Tapos Julius Kasi 1713, Sir Toto, watching from Paris, from the City of Lovers. Danilo Lor, saludo po ako sa iyo, sir. Mag-ingat po ka po. Lagi tama po kayo. Si PBBM, palagay ko ang nasa likod na kay Bantag. Marshall Silerio, dami ang trolls si BBM, attorney. Di bale. Julius Kasi, 1713, Sir Toto, mga troll ni Bangag, active. Siyempre, bayad. Raul Julius Cas, tapos si Raul Elie, impeach na yung presidente na yan. Roberto Isura, mga trolls yan, huwag pansinin. So, Denby Elacion, gandang hapon, Sir Toto, kausing totoo, pwede mo itapik yung binaril na kapitan sa Dagu City na si Oscar Dodong Bukol Jr. Tapos Mercedes Villamor, hoy Dutae, huwag mo na pagpalitan yung Sarahulo, otro pod Kawatan. Ay, hindi po Kawatan si Sara. Ano lang, inimbento nyo lang mga Merikis Piatos na yan. Joffrey Pablo, Pilipinas naging bansa ng mga sinungaling at kurap. Ingat lang sa mga dilawan at komunista na mamasid lang ang mga yan. Paano manalo si Bam Kiko? Nearly Jail 9505. Attorney ka ba? Bakit ganyan ka magsalita? Kampi sa kriminal? Oy, sino bang kriminal? Si BBM ang kriminal. Ha? Punyeta ka. Oscar Paklibre. Badahon mo lahat. Badahon mo lahat. BBM 94 billion in 3 days. 84 million nakaw daily. Mark Carlson, hindi ba tayo pwedeng humingi ng tulong sa ibang bansa para imbestigahan ang admin ngayon? Kasi hawak nila buong gobyerno. Tapos si Soothing and Meditation, masaya talaga panahon ni Bangag. Araw-araw marami tayong sinusubaybayan at pinag-uusapan, kaya dapat manatili pa si Bangag para laging masaya. Argo, host, hayaan lang troll si BBM, may bayad sila 50 million. Jose de la Cruz, hindi alis si BBM dahil maubos ang lahi nila. Tapos BCBs, 25 CF billion ginamit. Wala yan. Ginamit naman sa surveillance. Tama po kayo. Pero hindi yan pagnanakaw. Walang ninakaw si Sara. Sa confidential fund ang pag-usapan. Mr. Wonderful Pearl. Good day, Dr. Toto. Pwede Oscar Paklibar, 94 billion in 3 years. 84 million daily. Nakaw, BBM. Argo 679. Host, hindi po nag-resign si BBM. Makapal ang mukha niya. Pues, ipagdasal ko na lang kay Panginoon, kay Allah, na patayin na lang siya ni Allah. Rex Caban, tama yan, karma na yan. Bright Grace A. Jimenez,
E.J. Jimenez, dapat alisin SPB Romualdez at Sandro Marcos. Julius Casi, never again to Marcoses mga magnanakaw mula noon hanggang ngayon. Mr. Wonderful Pearl, good morning Dr. Toto, pwede ko ba ipanawagan na araw-araw burahin ang sambayang Pilipino ni Makoy? Pwede, ipanawagan mo na murahin si Makoy araw-araw. Mga putang na to. Ginawa lang, sinisira lang lahing Ilocano sa ginagawa nila. Nimya Alawi, tapos Jason Adli, napaka-diablo talaga. Ang lahing Ilocano at saka lahing Waray sinisira nila. Mga putsa talaga to. Talagang talagang wala ng patunguhan itong bayan natin. Hulihin mo si Bantag para maniwala ako na hindi ikaw ang mastermind. Kasi ang ginawa mo sa flood control na ikaw din ang utak, na kunwari ka pa na hindi ikaw imbestigahan na mahiya naman kayo. Yung pala ikaw ang utak. Kaya ginagawa mo, kunwari ikaw pa yung nag-utos ng autopsy kay John Villamor, yung pala ikaw pala napapatay kay Percy Lapid. Naku, putang ina mo. Okay, hanggang na muna.